Ganda. Ay, si May. O, ano, May? Hello. Kumusta kayo? Ha? Ay, ang ganda naman. Ang linis. Wow. Ang linis. Ang daming electric pan. Oh. Ay, masaya si Macy. Oh. Hello, Macy. Nakangiti si Macy. Bless. Macy, bless. Oh. Uy! Mga langga mga ka-OFW natin dyan, mga friendster natin kung sa makasulok ng mundo naroroon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon lang magbibigay tayo ng latest update dito nga sa kay Ate Mylene kasi nga marami nga ang nagre-request dito nga sa Kalingap FB page nga wala daw silang update kay Ate Mylene at sa pamilya nito pagkatapos ng cutting ribbon ng bahay nila. Siyempre naman, hindi natin makakaila na marami yung nag-aabang ng latest update nila kasi nga maraming nagmamahal at sumusuporta dito sa pamilya ni Ate Mylene. Kaya naman ay pinuntahan kaya naman ay binisita nila Kuya Kalingap Rob at ng Kalingap team itong bahay nila Ate Mylene. Hindi nga alam nila Ate Mylene na pumunta sila. Nag-surprise visit lang sila doon sa bahay nila Ate Mylene kung ano yung nagiging resulta o ano yung ginagawa nila. Kaya naman nakita nila na surprise din sila at napahanga kasi nga pagdating nila ay nakita nila na meron ng mga tanim na halaman itong bahay ni Ate Mylene, di ba? At nung pumasok nga sila ay napakalinis tingnan ng bahay ni Ate Mylene kahit na wala pa silang masyadong gamit doon na para sa mga damitan nila, pero makikita mo talaga na sobrang linis ng bahay nila at sobrang luwag pa ng bahay nila at doon nga makikita mo sa likod nga si Mark na nagsasampay ng damit nilang magkakapatid. Doon nga tama yung sabi ni Ate Mylene na maaasahan talaga si Mark at siya lang talaga yung tumutulong sa pang-araw-araw nila na gawain itong si Ate Mylene at tumutulong din ito sa paghahanap buhay nila. At doon nga ay dumating din yung dalawang magkapatid na si Lloyd at si Joker na naglaba din pala, madala silang labahan na galing sa labas. Ito mga langga, panoorin natin kung ano nga ba yung nadat na nila Kalingap Rob at ng Kalingap team sa bahay nila Ate Mylene. Hey, May. O, ano, May? Hello. Kumusta kayo? Ha? Ay, ang ganda naman. Ang linis. Wow. Ang linis. Ang daming electric pan. Oh. Ay, masaya si Macy. Oh. Hello, Macy. Nakangiti si Macy. Bless. Macy, bless. Oh. Uy! Si Chris. Bless. Ang ganda ng bahay ni Ate Mylene, ah. Oh. Daming gamit, mga kalingap. Ayan si Mark, ang sipag naglalaba. Mark, kumusta? Masaya, okay naman tong bahay nyo? Oo. Ayan si Mark po. Masipag si Mark, palaging tumutulong, hindi siya layas. Hindi kung saan pumupunta. Nasaan yung dalawa? Yung dalawang layas. Bibilang ka namin double deck, ano? Bilang natin double deck to. Lista yung kulang at sa susunod na pagdating natin. Kuya Rab, ano po? Ano? Siya nga pala po magpapasalamat nga pala. Ah, sige. Nagpapasalamat po ako at hindi po ako nakapagpasalamat po kasi po nung ating Okay. telephone po. Oh, it's your chance to give thanks to all the sponsors. Nagpapasalamat nga pala po ako sa mga nagtulong po sa akin pong nasa ibang bansa po. Hindi na po maisa-isa sa Hindi na dami po po. maisa-isa sa Madaming dami. tumulong. Opo, Ayan. maraming salamat po. Maraming tumulong kay Ate Mylene. Kaya napagawa natin itong ganitong klaseng bahay. Bibili pa po tayo ng mga kailangan nila. Ano Kuya Ram, nagpaano na ako nito ayun? Kuryente? Saan ka na kay connect? Diyan po kay Kuya, yung pong nagbabantay po dito sa bahay. Kung kailangan nyo ay double deck, ano pa? Dami na siya ng electric fan. TV, mabili tayong TV. TV. Nagsisipag talaga itong mga kalinga po. Isipin nyo, hindi nila alam yung pagpunta natin dito, pero ito talaga yung kanilang ginagawa. Titinda ka pa ate? Hindi na po. Opo, nagtinda po ako po. Na po, Back to business ka na? Back to business? Opo, bali na po, 4 na araw na ako naglako. Oo. Yan. 4 na araw ka na nagtinda? Opo. Kumusta naman yung pagtitinda yung... Okay naman po. Okay naman. Saan na maganda? Dito o yung sa dati mong bahay? Ang gusto ko
sana po ay yung mga piston na lang po. Mapwesto. Opo. Sige, Yung mga. hindi na po naglalako-lako. What ko? Ayun na mga langga, pinuntahan nga nila Kalingap Rob at ng Kalingap team, nag-surprise visit nga sila doon sa bahay nila Ate Mylene. At nagulat nga sila kasi nga pagdating nga nila, meron ng bulaklak doon sa bahay nila Ate Mylene at ang linis-linis ng bahay nila Ate Mylene, walang kalat. At doon nga hindi nga nila inasahan nila Ate Mylene na pupunta nga doon yung Kalingap team at si Kalingap Rob at doon nga katatapos nila maligo at doon nga tiningnan nila yung bahay nila Ate Mylene pero wala talagang kalat at napahang talaga ni Ate Mylene yung mga Kalingap team kasi nga napakasinop sa bahay ni Ate Mylene at doon nga nakita din nila na si Mark nga nagsasampay ng labahan nila kasi nga tama naman yung mga sinasabi ni Ate Mylene na maaasahan talaga ito si Mark sa kanila kasi ito talaga yung nagbabantay ng mga kapatid niya at ang tumutulong sa kanya sa paghahanap buhay lalong-lalo na sa paglalako ng kanyang paninda. At dito nga tinanong nga siya ni Ate dito nga tinanong ni Kalingap Rob si Ate Mylene kung kamusta doon sila at doon mga bata kinakamusta din at yun nga sagot na mga bata masaya sila at gusto-gusto nila yung bahay nila kasi nga malaki. Hindi gaya nung una nila at pangalawang bahay nila na ang sikip nila, isang kwarto na sila dito. Kaya dito sinabi ni Kalingap Rob na bibilhan nila si Ate Mylene ng double deck. Mas maganda yung double deck sana yung katulad kila Bombay na malaki sa baba at dun sa taas dalawa para man maluwag. Kahit na doon yung malalaki sa taas at yung mga maliliit kasi sila Ate Mylene dito sa baba. At doon nga ibibilhan din sila ng cabinet nila o lagayan ng mga damit nila kasi nga isa lang yung urukan nila at alam naman natin na ilang bisis nga nakatanggap ng balikbayan boxes itong si Ate Mylene kaya napakadami ng mga gamit nila at mga damit kasi nga ilang karton-karton pa doon yung doon sa bahay nila na hindi pa nalalagay sa lagay ng damit kasi nga isa lang at kulang talaga yon. Kaya sabi ni Kalingap Rob pagbalik nila bibilhan sila ng cabinet dito nga yung double deck at saka yung TV. Kasi nga marami naman silang electric fan yun sana yung bibilin din yung lagay ng pinggan pero meron na silang malaking lagay ng pinggan doon. 'Di ba? Napakaganda na ng bahay nila Ate Mylene ngayon at dito nga sinabi ni Ate Mylene yung hiling niya nga sana nga magpakabit sila ng wifi kasi nga kailangan talaga ngayon ni May at yung mga bata kasi nga nag-aaral na kailangan naman talaga nila sa module. Kaya nga hindi naman sila binigo ni Kalingap Rob at pakabitan sila ng wifi at sinabi ni Kalingap Rob na kailangan mag-aral siya ng mabuti, wag yung puro games lang. Kasi yung wifi para doon talaga sa kanila para naman hindi sila mahirapan. At dito nga rin salamat naman pinakabit nga si Ate Mylene ng kuryente doon ng kapitbahay nila. Kasi nga para magamit naman nila yung electric fan nila kasi nga sabi nga ni Ate Mylene umiiyak nga tong si Chris kasi nga kahit na may kisame na yung bahay nila mainit talaga lalong-lalo na sa panahon ngayon. At buti naman pinakabit sila ng kuryente at binayaran din yun ni Kalingap Rob. At doon nga sa hardware nga may babayaran pa sila na kinuha ng mga gamit doon ng materyales ni Supermac para sa bahay noon ni Ate Mylene para matapos doon nga super laki nga binayaran ni Kalingap Rob na sa 16,000 mahigit na binayaran niya at meron naman silang resibo doon. Kaya nga doon nga sabi ni Kalingap Rob na hindi basta-basta magpagawa ng bahay. Siyempre naman lalong-lalo na sa panahon ngayon, pandemya na nga, nagsisitaasan din yung mga bilihin lalong-lalo na mga materyales sa paggawa ng bahay. At dito nga rin meron namang blessing si Ate Mylene kasi meron namang sponsors na nagpadala sa kanya. Binigyan siya ni Kalingap Rob ng worth of 7,000 pesos. Yung 5,000 pang gastos nila sa pang-araw-araw at yung 2,000 ipangbayad nila doon sa kuryente. Dito siya
dito nga biniro ni Kalinga Prab itong si Ate Mylene na hindi na daw nagtatrabaho at naghihintay na lang na kung kailan darating sila Kalinga Prab, na umaasa na lang sa bigay nila Kalinga Prab at ng mga sponsors. Pero dito sinagot agad siya ni Ate Mylene na kahit biro lang yung tanong ni Kalinga Prab, pero sinagot siya ni Ate Mylene na 4 na araw na siyang nagtitinda. At katunayan nga kahapon nga daw nagtinda rin itong si Ate Mylene. Kasi sabi niya mas maganda na yung kumikita ka sa sarili mong hanap buhay. Kaya napaka-bless itong si Ate Mylene at napakasipag na tao, kasi nga hindi siya umaasa sa mga bigay na tulong sa kanya, kasi gusto niya talaga na kumita ng sariling kayod niya, kahit na binibigyan siya ng mga sponsors niya ng pera, pero yun ipinapandagdag niya sa puhunan niya. At siguro meron na siyang bangko noon, kasi nga nagpapatulong siya noon kay Kalinga Prab na mag-open ng bangko para naman makapag-save siya ng pera doon, 'di ba? Dito natin makikita kung gaano talaga kasipag at determinasyon ni Ate Mylene na maahon niya sa kahirapan at mabuhay niya ng maayos ang kanyang mga anak, kasi hindi katulad ng iba na may mga tinutulungan nga itong si Kalinga Prab at si Kuya Val Santos Matubang, binibigyan nila ng puhunan panghanap buhay, halimbawa mga tindahan or ano pa dyan, para naman may pagkakakitaan sila at para naman may income sila sa pang-araw-araw nila. Pero yung nangyari nga umaasa na lang sila, hindi na sila naghanap buhay. Doon na lang sila nakatunganga, naghintay na lang ng pagdating ulit ni Kalinga Prab o ni Kuya Val Santos Matubang. Kaya yun, hanggang sa naubos na yung mga paninda nila, at doon nga nag-iyak-iyak kahit hindi naman totoong iyak yung kanilang ipinapakita. Hindi ganon dapat. Dapat pag binibigyan ka ng puhunan o binibigyan ka ng tulong, magsipag din tayo. Kasi 'di ba? Kasi nga gaya ng sinasabi ni Ate Mylene, yung pagtulong na binibigay sa kanya ay hindi habang buhay. Mas maganda na yun na magtrabaho siya para pangdagdag sa kanyang kita, 'di ba? Yun ang dapat tularan si Ate Mylene, hindi katulad ng iba na pag tinutulungan mo na wala na, maghintay na lang sila sa tulong na kung kailan yung darating na naman na tulong para sa kanila. Di dapat gayahin natin si Ate Mylene, kasi hindi siya umaasa kahit na may nagbibigay ng tulong sa kanya. At dito nga guys, hindi nakalimot na magpasalamat si Ate Mylene sa mga sponsors na nagmamahal sa kanya, kasi nga nung cutting ribbon ng bahay niya wala siyang chance o wala siyang time na magpasalamat, kasi nga ang daming tao at busy din sila. Kaya doon ngayon nga na bumalik sila Kalinga Prab, nagpasalamat talaga siya at walang sawa siyang nagpasalamat doon sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na sa mga sponsors na walang sawang nagpapadala at nagmamahal kay Ate Mylene at sa pamilya niya. Kasi nga deserving naman ni Ate Mylene na tulungan, kasi nga nakikita naman ng mga sponsors na napakasipag at walang iniisip itong si Ate Mylene kundi yung kapakanan ng kanyang mga anak. Sa katunayan nga binibiro nga siya ni Kalinga Prab na ngayong mayaman ka na, malaki na yung bahay mo, maganda na yung bahay mo, kailangan mo nang mag-asawa. Pero sinagot siya, ayaw ko nang mag-asawa, Kuya Rab. Gusto ko lang talaga makapagtrabaho at maahon ko sa kahirapan yung mga bata at saka mabuhay sila. Kaya napaka galing nitong ni Ate Mylene, kasi nga wala siyang iniisip kundi yung kapakanan talaga ng kanyang mga anak. Kaya maraming nagmamahal sa iyo, Ate Mylene, at sumusuporta, kasi nga nakikita nila yung sipag mo at yung pananaw mo sa buhay para sa iyong mga anak. Hindi mo na iniisip yung sarili mo, kundi yung iniisip mo talaga yung kapakanan ng mga anak mo. Kaya saludo ako sa iyo, kasi nga may magandang kang puso sa iyong mga anak at hindi katulad ng iba na umaasa na lang. O, diba? At dito nga binayaran din ni Kalinga Prab yung
inupahan na bahay nila Ate Mylene noon, yung sa kuryente nila at doon sa bahay. At dito nga makikita talaga natin na malusog na ulit yung mga bata ni Ate Mylene at pasalamat tayo kasi nga wala na daw ubo itong si Macy. Makita natin na tumataba na yung mga bata at sumisiglan na talaga at ano na talaga sila. Makita mo talaga na masaya sila sa bago nilang bahay ngayon. 'Di ba? Ang ganda kasi ng bahay nila at nagiging komportable na talaga ito at dito nga nag-aaral na talaga yung mga anak ni Ate Mylene. Nag-aaral na daw itong si May tuwing Biyernes at Sabado. Kaya good job sa iyong mga anak. Doon kay Ate Mylene, ang masasabi ko lang, huwag tayong magkalimot sa mga magpasalamat at magtanaw ng utang na loob doon sa mga taong walang sawang sumusuporta at nagpapadala sa iyo, Ate Mylene. Huwag mo silang kalimutan, ipag-pray mo sila, pasalamatan mo sila dahil nga sa kanila nagkaroon ka ng bahay na ganyan, naging maganda yung buhay mo. Pasalamatan mo sila at wag mong kalimutan kaila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Team, Kalingap Rob at dun sa mga sponsors na may mga gininto ang puso. Maraming salamat doon sa mga tulong na ibinigay nyo kay Ate Mylene. Kaya Ate Mylene, kung anong meron ka ngayon, pahalagahan mo yan. Pag-ingatan mo, wag kang magbago. Kasi nga lahat ng bagay sa mundo temporary lang. Yung importante magpasalamat tayo at matuto tayong pahalagan kung anong binibigay sa atin ng mga nagmamahal sa atin. Kaya doon sa mga sponsors, kila Kuya Val Santos Matubang at doon sa mga charity vloggers na walang ibang iniisip kundi yung tumulong sa mga taong nangangailangan. More power, more blessings to come. Go lang. Kahit anong sabihin ng mga bashers, wag nyo silang pakinggan at wag nyo silang intindihin. Yung importante ay tumutulong kayo sa mga taong nangangailangan. Ipagpatuloy nyo kung anong meron kayong adhikain sa buhay. Kasi nga marami kayong natutulungan na mga taong nangangailangan ng tulong. God bless us all at ingat lagi.